Hello, magandang araw. Welcome back sa ating YouTube tutorial sa series ng Comprehensive User Guide na paggamit ng Talkspace. So let's go in. Login tayo. Okay, ang pag-usapan natin ngayon ay about naman sa e-submission, no? Sa mga previous post ko regarding sa user guide ng Talkspace, na-discuss na natin yung non-financial database, yung mga books of account, even the non-financial, even the minor books, no? CM, and then DM. Then now, tignan naman natin kung ano ang pinoprovide niya after ng encoding natin ng mga regular transactions. At ang usapan natin ngayon ay about yung auto generation ng SAUT or SAUT, then QAP, saka yung SLS, SLP, saka SLI. So, konting background. So, yung SAUT, no, or Summary of Alpha of Withholding Taxes, ito ay yung nakaka-receive tayo ng 2307 or yung Certificate of Withholding Taxes to kapag nagbabayad sa atin yung ating mga customer. So sila ang nag-withheld, binibigyan tayo ng 2307 na katunayan na meron silang withheld. At itong na-withheld naman natin, at ay yung na-withheld nila, ay magkakaroon tayo ng 2307, then yung 2307 naman ay pwede natin gamitin bilang deduction sa ating net income tax, no? Income tax kung meron man. Okay? Then, kagandahan ito na nire-report natin ito, kung hindi man tayo, kung wala naman tayo income tax payable, so halimbawa, pwede natin gamitin ito on the file, makikarry over yan on the next period. No? So, tuloy-tuloy lang na i-report natin. Yung QAP naman, kabaliktaran naman. Dito, yung South ay si customer ang nag-withheld. No? Dito naman sa QAP, o yung Quarterly Alphabetical List of Payees, tayo naman ang nag-withheld sa ating mga payees or supplier. So, ngayon, may mga condition dito na kung kailan ka pwede mag-withheld. No? Halimbawa, dito sa QAP, tayo, mandatory para sa atin kung tayo ay member or isa sa mga large taxpayer. No? So, mandatory sa lahat ng ating mga regular supplier ay kailangan tayo mag-withheld, no? Through expanded. At kung member tayo ng large taxpayer or tayo ay naka-enroll or tayo ay isa sa mga napadalhan bilang TAM, no? Yung Taxpayer Account Management Program, kung isa sa tayo doon nakabilang, so obligado rin tayo na kailangan natin mag-withheld, no? At kung hindi naman tayo member niyan or hindi naman tayo isa sa mga large taxpayer or TAM, uh, meron din tayong kailangan mag-withheld, mandatory. Ilan na lang yon. Halimbawa, yung mga rent expense, pati yung mga professional fees. So, ilan sa mga kailangan, no, mandatory kahit sino ng mga uh, kahit sino mga company, no, regardless na siya ay taxpayer or nasa program ng TAMP. So, may ilan na talagang mandatory pa rin na mag-withheld. Dito naman sa SLS, SLP sa SLI, kapag ikaw lang yung batable entity. So, mas marami ang requirements, no, kapag ikaw ay batable entity in comparison if you are non-bat. Kaya nga kapag nagpapabukit ka, usually kapag tinatanong kung non-bat ka or bat, kapag batable ka, medyo may mataas na konti yung price. Kasi nga, yung bookkeeper or yung professional na i-hire mo, they need to generate pa or mag-encode pa ng SLS, Summary of List of Sales, then saka yung Summary of List of Payees or purchases, I mean. Saka kapag merong importation ka, Summary List of Importation. So, if you are a bookkeeper or ikaw yung gumagawa nitong SLS, SLP, SLI, aminin mo talagang medyo burden pa to, no? Kasi nga, kailangan mo i-encode uli, no? Yung mga transaction, no? Lahat ng sales mo sa SLS, saka lahat ng binili mo, no? Sa SLP naman. So instead na isa lang trabaho, so nadodoble. So since na ito ay mandatory requirement din kapag batable entity ka. Ngayon, ang kagandahan ng system natin is nag-generate ito automatically every
nag-encode ka ng transaction. So parang nagtatransact ka lang, habang nagtatransact ka, di mo alam, nag-gather na ng ano, nag-accumulate na, I mean, ng mga data para kapag kinol mo itong mga program na, itong mga module na yan, ay automatically mag-generate siya. Okay, so let us start. So ang profile nga pala natin is a corporation ngayon, no? Then Bataball, then 12%. Then para sa simplicity ng ating demonstration, let us assume na itong ABC Corporation ay trading company. So nagbebenta, buy and sell ng mga office supplies, office furniture, sa office equipment. Pero itong system na to mag-adapt naman kahit manufacturing or service type or even single proprietor or corporation. Para lang yung demonstration natin mas mabilis, so trading naman yung pinakamabilis. So meron na nga pala tayo ditong apat na mga customer. Si customer A is a corporation, si customer B trading is a single proprietor, at yung mga BOT type sales natin sa kanila, iba-iba naman, zero, BOTable, sales government, saka BOT exempt. So sa supplier naman, ganun din, meron na tayong apat na encode dito. May corporation, may single proprietor, at iba-iba rin yung BOT type purchases na sa bawat company para ma-demonstrate natin kung ano ang effect niyan kapag nagagawa na tayo ng mga report. So yung account same pa rin naman, pwedeng dagdagan or bawasan. Pero since na ito ni provided ng system, hindi ko na siya gagalawin. Okay. So paano ba na-generate? No? Tingnan natin ulit yung home. So sa South, ang epekto na books niya ay kailangan ka munang mag-sales journal. Okay. Yung sales journal, again, ito yung purchases on account. Then, kapag yung sales journal, no, automatic yan, papasok na yan doon sa, kapag batable entity, pumapasok sa SLS. So every time na nag-create ka ng sales journal on account, accrual basis, ay nag-create na siya ng BAT if it is batable. Then naapektuhan naman ang South, no, kapag upon collection ng sales journal or nagpasok ka agad dito sa cash receipt journal at nag-withheld yung ating customer. So, kailangan natin ilagay o ipasok sa South. Lagyan natin ang South. Depende yan sa withholding, no, ng customer natin. Kung wala, hindi siya maapektuhan. Ito namang QAP, so purchases. So, every time na nag-purchase ka on account, so pumapasok na rin yan sa SLP or SLI. Pati yung cash disbursement journal, apektuhan na rin yung SLP sa SLI. Then kapag CDG, particularly maapektuhan yung QAP. So kasi kapag nagbayad tayo, doon pa lang tayo nagwi-withheld, no? So every time na nag-withheld tayo, papasok yan sa QAP, particularly sa 1601 EQ na submission natin. Attachment kasi ng 1601 EQ ay yung QAP. At yung attachment naman ng 2550Q, yung SLS saka SLP sa SLI. Okay? So therefore, pagpapasok tayo ng mga transactions sa sales journal, purchase journal, sa cash receipts journal, saka sa cash disbursement journal. Yung mga CMDM, hindi na natin to ayusin, pero bagamat may epekto yan doon sa BAT, no, sa SLS, sa SLP. So sales journal muna tayo. So mag-create tayo ng journal ng sales book ng isang sales. So automatically, your invoice number 001, kung babaguhin mo yan, okay lang. So yung mga white fields, yun na babago. No? Pero hindi ko na ituturo to dahil ituro na to sa may ibang part. So bibilisan na natin. Customer name, kunwari si Customer A Corporation. So since si Customer A ay BAT0, no, base doon sa registration natin ng customer. So nagbabago po yun ng Customer B Trading o BAT, datable sales, government, sales to government. Depende sa registration natin na ginawa doon sa ating customer database. So for example, itong batable sales, kapag default, tumangin muna tayo. So tingnan natin muna si B. Uh, Maganda siguro 3 buwan, no? Simulan natin sa April. April 23, 24. Gawin na rin natin ito na April 23.
Then, so sale tayo, no? Sale, sale 1 na lang para mabilis lang. Sale 1. Tapos ito ay 10,000. Si customer B trading ay batable sales. No? Then, automatic nag-input nag-compute ng bat output. So, puposta natin to. So, ngayon, meron na siyang SLS na nung panahon ng April. Kaya lang wala pa siyang south no, kapag binayaran na ng customer. So, isa pa. Mag-new tayo ulit. So, number 2, April ulit tayo. No? Si customer, pagpalagay natin si corporation. So, bat zero to para meron tayong sample. Seal 2 naman to. So, ito ay may 10,000 na tayo. 11,000 naman. Okay, so wala, hindi na-compute. Zero rated yan. So, dapat may certification na ibibigay yung si customer A na sila ay under ng BAT zero rated or they are parang PESA member, something like that. So, mag-uuli tayo. This time, gawin natin May naman. Puro May 24 na lang. Sa 24. Sige na. May 5. Para maganda sa sample. So, si okay, tapos si customer. Lagyan natin si B trading naman. Uli, dahil regular supplier, regular customer natin yan. So, this time, 12,000 na. Okay, so, pause. Okay, pagpalagay natin ng May ay isa lang. No? Ngayong June naman, so automatic naman June na. Tapos 622. Ito ay si customer D, except may certification niya na binibigay para ma-accept sila. No? Kung wala silang mabigay, automatic batable sales nila na kailangan natin pasok. So, 30,000. Okay, mag-uuli tayo. Si B trading ulit. Sale 4. Ano, W pala isa. 2. So, ito ay 14,000 naman. Tanggalan ulit natin. Si sale to government. Sale 5. Sale. So, yung number niya lang. Pero kapag ikaw, sales on account of furniture and picture, parang ganun. Sale of, ganun, of office supplies. So, ito ay 50,000. So, batable naman kapag government din. Okay, so meron na tayong sales journal. So, ito lahat on account. So, bayaran na natin, i-collect na natin kung ano nagbayad na itong mga customer na to para magkaroon ng transaction ng cash sales journal. Pwede rin naman na dito ka magsimula, then kapag cash kaagad yung sale mo, cash sales, dito mag-start. Pero since ang sample natin, puro sales on account, so dito sa sales book tayo pasok. So, ngayon, i-collecta na natin. Kunwari, so si invoice number 1, nagbayad na si customer B, so collect natin. Okay, so lahat ng information coming from sales journal, pumasok sa cash receipts journal. At mapapansin mo, wala nang output dito dahil na-declare na noong sales journal na. Nasa sales journal pa lang. So, gagawin natin is, kunwari, itong si customer B, regular cost supplier tayo niya, nag-withheld, no? Nag-withheld, so balik tayo ng ginawa ko. Ulit, hindi ko na, no? Ulitin natin sa ginawa ko ulit. Ito number 1, i-up ko, then collect. Okay, so pumunta ulit dito, 10,000. So upon payment ni customer B, nag-withheld siya. Bilang tayo, regular supplier niya. So yung mga naka-red mark dito, usually ito yung mga common, no? So, kung maaari member siya ng top or large taxpayer,
So sa mga regular supplier niya ay nag-withheld siya ng income payment ng goods, no? Local resident supplier of goods. So tayo ay nagpo-provide ng goods. So therefore, WC 158, yung pinili niya since tayo ay corporation, then up, ayun. So nandito na nag-minus siya ng 1% no net of VAT. Ang tax base niya ay net of VAT. Okay? So pause. Okay. So may report na tayo supposedly ng South T, no, for the month of June. Ay, teka, dapat for the month of April, no? Pause ko. Okay. Para meron tayong sample ng bawat buwan. Okay, balik tayo sa sales journal. So bayad na, naging puti na to, no? So naging dalawa yung CR001 dahil may edit ako nangyari. So up, ito naman ay April din, collect ko na rin. Okay, so ang date nitong binayaran, kunwari nung April 30 rin, para may sample tayo ng April. So itong si Customer A Corporation is a zero. So kunwari wala siyang withholding, para may sample lang tayo na kanina, ng pang May, ng April, ay meron tayo under the Customer B. Costa natin to. Kinolek lang natin yon. Wala tayong, well, di siya nag-withheld. So number 3 naman, sa May, si Customer B uli, bayaran na natin, collect na natin. So May 30, 2024. So amount, may withholding. So nag-withheld uli sa atin. So under WC 158 uli yan. Yan, ito yun. So up. Then nag-minus uli. Sa south natin yan. Pause. Okay, so may example na tayo ng April sa May. So busin na natin itong sales journal. May tatlo pa. Up natin. Ito naman, puro mga June na transaction na to. So i-collect natin ulit. So 13,000 si customer D exempt. So pagpalagay natin na hindi siya nag-withheld, yan lang. So nakakolekta lang tayo. Okay. Bayad na. And then itong si customer B, ito, lagi nag-withheld sa atin to. Collect. So nag-withheld siya. Up. Nakaturo na yan sa WC 158 ito. So up ko na rin. Then pause. Okay. Then isa na lang yung sales to government. Up. So collect. Nagbayad na si government ng 15,000. So ito nag-withheld to. No? Dalawang withholding ito eh. Isang yung base sa registration mo ng VAT or non-VAT, yung government monetary withholding. So either 3% or 5%. Then isa pa doon yung if you are regular supplier nila ng goods, 1%, sa regular of supplier ng services, 2%. So pagpalagay natin na nag-withheld sa atin ng 1% lang. So yung GMAP, yung government monetary, hindi na natin to intindihan. So pause. Pero meron po yun, no? Sakali. Okay, so 1% lang ng net of VAT. So yun, meron na tayo na transaction ng sales which already paid lahat. Then meron transaction tayo na cash receipts journal, yung payment or collected na coming from the sales journal. So syempre, gawin na rin natin yung purchase journal. No? So magkaroon din tayo ng sample ng gada buwan ng April, May, June. So mag-renew na tayo. So invoice number ng supplier. So kung ano-ano na lang. Of course, gawin natin ng April 21, 24. So si customer, ito naman mga supplier. No? Supplier A Corporation is a domestic goods na provider. So purchases, one. Kunwari ito merchandise, so purchases tayo. So sa ulo ko naman na yung lahat.
automatic. Kasi may purchases naman talaga dito. So, kunwari, this is a, balikan natin, 9,000 naman. Babaan na natin ang konti. So, pause. Okay. So, meron tayong April, new, another April pa. Oops. So, supplier, C services, lagyan natin services. So, kunwari ay professional fee. So, on account to, no? Binag-bill na sila ng advance, then di pa natin nababayaran. Kunwari, ito ay 5,000. Ay, debit account, professional fee. So, naka-accounts payable pa siya. Tapos, service norms, okay. So, propose na natin. So, okay na yan. Yung May naman, uh, ulit, May 2, 23, 5, so, itong dalawa lang ulit. Supplier A, purchases. Then debit, kunwari ay 25,000. Ay, debit purchases, 25,000. Okay, pause. Okay, pagpalagay natin isa lang itong May para mabilis lang. June na tayo ngayon. Again, ulitin natin ulit sila. Si supplier services to. So, professional fee. So, pagpalagay natin 2 months na may lang yung bill. Ay, professional fee account. Ito pa natin. Oops. Then, pause. Okay, so mag-review tayo. Zero. Ha? Anong binili natin dito? Pag-zero rated. Ang merchandise rin natin. So, 18,000. Oh, pilit na lahat. Pause. So, mag-review tayo. Supplier A, nabili na ba natin ito ng June? Wala pa. That is, puro purchases naman. Then 13,000. Then yung, para kompleto yung ating transaction. Then accept purchase of agriculture product. Ay, account. Small as a party supplies na lang. Tapos, okay, so ayos. So, meron tayong transaction na ng April, May, June. Siyempre, bayaran na natin to, no, para magkaroon ng laman to disbursement journey. So, unang bayaran natin yung one, pay, yes. So, date din natin, bayaran natin ng check-in na lang lahat. Check number 0001. Then date ng April 30, 2024. So, ito ay si Supplier A, Domestic Goods. Kunwari, regular na natin itong supplier at tayo ay member ng TAMP or ng large taxpayer.
So, mandatory tayo mag-withheld sa kanya upon payment, no? So, mag-withheld tayo ng kabaliktaran naman, tayo ang na mag-withheld, no? Yung kanina sa South, si customer ang nag-withheld. So, si supplier A ay, I don't know kung corporation to. Ay, corp nga, nakalagay eh. Corp. So, WC158. So, nag-minus tayo ng 1%. Ayan, ayan. So, popos natin. So, nagbayad tayo noong purchase journal number 1, no? So, bibigyan natin siya ng 2307. So, pinit mo lang. Yun, automatically, mag-create na ng 2307 to. So, paano ba mag-create ng 2307 kapag using the EBIR for or yung system ng BIR? So, dalawa yung system kasi nito, no? Pang e-submission. Yung Alpalis Data Entry, 7.3, saka yung BIR Relief, pang BAT naman to, 2.3 version niya. So doon ginagawa itong mga form na yon, yung 2307 sa Alpalis Data Entry, every time na gagawa ka ng QAP, so makikreate yung 2307. Since na ito naman auto-generated na yung mga yung e-submission, kaya nilagyan na rin natin ang mga 2307. Okay. So new, balik na tayo sa purchase journal. Doon tayo magbayad. Bayaran naman natin to number 2. Anong date nito? Pang April din. Pay. Yes. Then check number 00002. Siyempre, mag-withheld din tayo. Professional fee, no? So mag-withheld tayo dyan ng uh, C-Services. So ano yan? Single provider to. So either, kunwari siya yung bookkeeper natin or CPA. So kung si supplier C ay nag-provide sa atin ng Annex B1 or sole statement of less than 3 million na income ni supplier C, so 5% lang yung ating i-withheld. Pero kapag wala naman siya na pireset na Annex B-1, so automatic itong 10% ang ating pipili. So, in our example, kunwari nagbigay siya ng Annex B1. So, dito tayo pipili ang WI010. Kapag partnership naman yan, dito naman sa kabila. Okay? Okay, ito muna, 5%. So, select na natin, WI010. Okay? So, nag-minus ng 5%. Ito yan. So, ipapost na natin. So, meron tayong, ay, teka. Magbigay ko na yung date, no? Pang ano to, pang April din to eh. Para may sample lang tayong dalawa na withholding sa April. Okay? So, April na rin. Purchase journal. Bayaran natin to number 3. Then, pay. Yes. So, supplier A ulit. Regular natin supplier yan using the check number 0003. So, ito ay May na. May 30, 24. So, withhold na natin yan. Regular supplier natin yan. So, WC 158. 1%. So, pause. Okay, purchase journal. June na to. So, pay. Ito ay supplier services. So, professional P, again, withhold na natin ang WI 010. Select, compute, then pause. Ay, wala pala akong checking nilagay. CK number 0004. Then pause. Okay. So, print 2307. Yan. Pag-payment. Sabay na yung 2307. Then ito ay pay PJ. Yes, ito naman ay corporate supplier B, zero rated. So, huwag na natin withholdan to. Pero bayaran natin syempre. CK number 0005. June 24, pause. Okay.
Okay, then purchase journal, dalawa na lang. Supplier A, domestic goods, so bayaran natin. Then mag-withheld tayo. Supplier ng goods, WC158. Yan, appropriation to, yes. Okay. Then pause. Okay. Wala tayong CK. CK number 000. So pause. Okay. Last na lang. Piliin natin 7. Ito ay agricultural products. Accepted. Yes. So CK number 00007. Okay, June 24. So wag na natin i-withdraw yan. Wala tayong pera. Pause. Okay lang. Diretso lang natin. For example lang yan. Okay, kompleto na tayo. May sales journal na tayo para sa BAT output. Meron tayong BAT input sa purchase journal at meron tayong withholding coming from our customer saka yung coming from our or withholding sa ating mga supplier. So, kompleto na. Okay. So, tingnan natin. So, unang gawin natin is, syempre, kunwari, July ng magbabayad na tayo ng quarter income tax at gagamitin na natin yung mga 2307 na na-receive natin coming from our customer. So, punta tayo sa South T. So, generate na natin. No? Ito na kaagad. No? Piliin muna natin yung buwan, April. So, refresh. O yun, iisa lang yung natanggap nating 2307 sa kanila. Pagpalagay natin ito. Okay? So, kapag sa Excel naman, sa 1702 nga pala, tayo ay corporation. Kapag single proprietor ka, mamili ka na lang dito, 1701 or 1701Q. So, since na quarter yung gagamitin natin na para sa South na yan, so 1702Q at tayo ay corporation. So, refresh Excel. Pwede mo siyang i-print. Ito lang. Isang copy lang siya. Okay, isang withholding lang. Balik tayo sa South. Then, create na tayo ng dot file no, para sa e-submission natin. So, buwan-buwan gagawin natin. No? April, May, June. So, create. Ang magiging file niyan ito. No? 00 na yung TIN. Then, yung month 04. Then, the year 2024. Then, for the Form 17 Auto Q. So, create natin. Antay lang na konti. Yun. So, ito yung south, no? So, tatlong layer lang to. Mamaya kapag binerify natin, validate natin to, magkakaroon siya dito sa baba ng validation na number coming from the Alpalis data entry. So, automatic na yan. Once na nag-pop up yan, nag-save na yan, mamaya papakita ko sa inyo kung saan siya nag-save. Close na natin to. So, yung April, May naman, no? So, refresh. So, siya pa rin. Ano pa rin ang ano nito? Si si ABC, malamang ito yung supplier natin ng professional. Ewan ko sino to. 415. Pero this time, 10,000 yung something no, na nag-withheld sa atin. So, ewan ko kung anong benta natin dyan. So, sa Excel, ito siya. Control P. Okay, South for the month of May na to. Automatic na rin ito nagbabago ito mga. Then create. Okay, ito ay for the month of May naman. No? Okay, close na natin yan. Na-produce na yan. Then yung pang June natin, pili, refresh. So dalawa lang. Okay, so sa Excel, piprint natin. Dalawa naman siya for the month of June. Okay, so create na yung pang i-submission natin. Ayan, so apat, dalawa to. Ito yung dalawang transaction. So, yung sa baba, mamaya magbabalidate siya. Okay, close na natin. O, tapos na yan. Wala na tayong gagawin dyan sa South. Ito naman tayo sa QAP. Ito naman, to QAP naman. Isang ano lang, para isang validation na lang mamaya. Okay?
So hindi lang nagtatapos doon, no? Kailangan natin i-validate yun na para makita ng ng BIR na walang mali yung ginawa natin. So sa QAP naman tayo, for the month of April, tayo naman na nag-withheld dito, no? So refresh. So dalawa lang yung withheld na natin. Remember, yung isang supplier saka yung services, no, na 5,000. Okay? So refresh, QAP Excel. Ito QAP nga pala, quarterly to, no? So ang gagawin niya, kung yung April, May, June, gagawin na kagad na quarter. So mapapansin mo yung first month, ito yung April, no? Then yung second month, ito na yon. Then yung third month, ito na yon, yung April, May, June. So isang form lang siya quarterly. Hindi to monthly yung report niya, kundi quarter. So mapapatim sequence number 1 and 2. So ibig sabihin nung April yan, then 1 and 2 again para sa May, dalawa 1 and 2 rin for the month of the third month of the quarter. So automatic na yan, no? Kung mamimili ka kung nasa between April 5, nasa April ka or May or June, kapag inilagay mo sa QAP Excel, same lang din sila na ginagawa. Okay? Para first month, second month, third month. So, tapos yung June, refresh. So, QAP Excel. So, yun pa rin. Okay? So, balikan natin itong April, refresh, create file. Oops, parang error na. Nangyari. Refresh, refresh, refresh ko lang. Refresh, April, refresh, create. Ayun. Masyadong mabilis sa magpindot. So ito yung HQAP quarterly naman. So dalawa lang yon, kaya dalawa lang siya. So close na natin. Then yung May naman, refresh, then create. So isa lang to. Yan, isa lang. Okay. Then June naman, create. Hindi ko na refresh pero automatic naman yan. No? Siya na yung magre-refresh ng pusa. Ayun, dalawa naman. Okay. So meron na tayong mga dot file para sa QAP sa South. Tapusin na natin muna bago tayo mag-validate. O validate na natin yung dalawa, South sa QAP. Okay. So saan ba binabalidate yan? Kailangan mo mag-download ng AlphaList data entry, which is meron naman na ako. Itong AlphaList BIR Alpha 73. So nada-download po yan sa BIR. Hindi ko na rin tuturo kung paano. So kapag wala ka nitong system natin, tax base, dito mo iniisa-isa sa AlphaList data entry, yung South saka yung QAP na entry. No? Then after noon, ibabalidate mo siya dito. Ito na yung gagawin natin, no? AlphaList validation. Ibabalidate na lang natin yung ginawa natin. So nalagay ko na yung TIN natin, 009. Tingnan natin TIN natin. Yan, 009 351,558. Then ABC Corporation. Okay, so anong unang babalidate natin? Yung South, no? South na lang muna. Yan, so browse. Pero mamaya, papalitan natin to, no? So browse natin. Saan pumasok yun? Teka lang, cancel ko muna. Punta tayo sa folder ng tax base. Yung mga pinag-aagawa natin kanina, pumapasok yan dito sa folder ng tax base. Kapag ginawa mo sa South, ayun, tatlo, ayun, tatlo. Kapag ginawa mo sa QAP, dito papasok yung tatlo. Kapag gumawa ka sa SLS, wala pa tayong ginagawa, kaya blanco pa yan. Pati SLP, wala pa. Okay? So ngayon, dito tayo pupunta sa South na folder. So, browse natin ito. Tingnan natin. So, tax base, under ng South. So, yung April muna, piliin natin. So, okay. So, pang 17 auto queue. Don't forget to change that kasi hindi magbabalidate yan. Dapat kung anong form na ginamit mo. Yun din yung 17 auto queue. Dapat 17 auto queue rin.
At ito ay for the month of April. So therefore, gawin natin itong April. Then validate. Tingnan natin. So papasok daw sa BIR Alpha 73 report. Select. Tingnan natin kung anong resulta. Ayun, no? No errors. Wow! Boom! Okay. No errors siya, no? So, ano pa yung validate natin? Ayan, papasok daw dito sa e-alpha. If e-filers, non-e-filers naman, dito sa encrypted file. Okay, so okay natin. Then another okay. Okay. So, piliin natin ulit. Pangalawa naman, mamaya natin tingnan yung validated. No? Domain naman natin. So, 17 auto-queue din yan. Don't forget to chase it. Then select 5. Validate. Select. Tingnan natin kung may error ba ang May. Tan. Wala. No errors encountered. Ayun. So, close natin. So, okay lang yan. Okay. So, next yung pang June natin. No? Then, 17 auto queue. Minus sa 17 auto natin yan. Queue. Then, validate. Select. Last validation ng South T. Ayun, no encounters, no errors encountered. Okay, very good. Okay, okay, okay. So back to main tayo. Ang gagawin naman natin, so tapos na tayo yung tatlong buwan ng Saudi. Dito naman sa QAP using the 1601 EQ, attachment ng 1601 EQ ito eh. So palitan natin, switch natin sa QAP, then tayo doon save. So 4, yung April, then change this one, gawin natin April, then validate, file, select. Tignan natin kung may error ang ginawa ng system ng tax base. Wala na namang error. Ano ba yan? Nakakainis naman. Okay, so no errors encountered. Select, i-close natin, then okay. Okay, piliin naman natin yung pang May. So buwan-buwan natin ito binabalidate. Isa-isa. Okay, validate file. No? Habang ginawa mo yung transaction mo, nag-create na siya ng database para sa South, QAP, SLS, LSLP. So saan ka pa? No? Napaka-efficient mo. No? Pag ikaw bookkeeper, guys, at marami kang client, para sa iyo to, no? So kontakin mo na kami dahil every time na i-encode mo yung mga transaction ng clients mo, kahit marami pa yan, hindi ka na mahirapan lalo na kapag batable entity. So hindi ka na matatakot na pumanap ng mga clients sa mga batable entity dahil kayang-kaya ng system natin na padaliin ang buhay natin. Okay, so close natin, no errors encountered. Tingnan mo kung gaano kaganda yung system natin. So, browse. So wala pang ganitong system no na open na lahat ng accounting transaction sama-sama pati pang ng BIR. No, yung QuickBooks pang ano lang yan, pang bookkeeping lang yan sa reporting pero hindi yan papapasok sa ating hindi natin pwedeng gamitin sa EBR4 sa mga alpalis or kaya e-submission. Okay. Yung iba naman hiwalay. No? Meron silang pang ano lang, pang pang e-submission, yung iba meron naman pang bookkeeping lang. So wala pa halos, no? I don't know if I'm not mistaken, uh, na open sa market yung from the bookkeeping hanggang taxation na nag-link siya. Okay, so 1601 EQ naman to June. I-validate natin. So 6. So validate file. Yan. So binalitit natin yung QAP. So imagine kung napakarami kang wini-withhold no? So iniisa-isa mo yung i-encode ulit sa Alphalist data entry. Then saka pa lang ma-submit. Kaya matakita mo, mapapansin mo, yung mga deadline ng 1601 EQ, yung kalimitan nagkatapusan. No? Last day of the following quarter end. Kasi nga marami kang i-encode ng mga withholding na ginawa mo. Eh, pati yung BAT mamaya, 25th of the month naman yun. So doon, no errors na naman tayo guys. So 1601 EQ, doon sa QAP,
Then nagsisave naman yan uli doon sa file na sinabi dito. Then back to main, tingnan natin kung anong nangyari sa mga save, sa mga na-save. So balikan natin yung Alpalis data entry na folder. BIR Alpha 73 at pumasok daw sa E-Alpha. Ayun, no? So ito yung 16 of ito sa QAP ng April. So sorry na open ko. Sabagay, okay lang para makita mo kung ano yung tsura. So remember, pinakita ko sa inyo, no? Ito yung April. Makikita mo dito, yun, no, may nadagdag po na another row. Ito yung validation ng BIR ng itong using AlphaLinks data entry. So close na natin yan. Ito namang pang 17 auto queue yung south ng for the month of April. Kapag inopen mo yan, yung sa system natin, tax base, hanggang dito lang sa generate niya, no? Hanggang dito lang po, no? Tatlo. Pero once na pinasok mo sa AlphaList data validation, so may papasok naman siya dito na number. Na, sa tunayan, dumaan talaga sa validation. Okay? And so, ito po yon April, May, June. No? So gagawin mo na lang yan. Ito na yung mismong i-attach mo sa e-submission mo para e-submission email para ma-send doon sa BIR. O di ba napakadali? Babalikan mo lang yung mga transaction mo. Actually, nakapag tinatransact mo na yan eh. Yung April, May, June, no? Na-transact mo na yan, gagawin mo na lang, i-generate mo na lang yung QAP or yung South, no? Para e-submission. So napakabilis, napakaganda ng buhay natin kung sakasakali. Lalo na kapag ikaw ay bookkeeping company at you handle many clients. So sana check mo tong system natin. Talagang bagay na bagay para sa mga bookkeeper to. Okay? Kapag naman 17 auto queue, no? Ayan, i-submission din yan, din attachment sa ating paggawa ng 17 auto queue. So okay, pag single proprietor din, pwede rin po ito, no? Single proprietor. Actually, yung nakaraang mga uh, yung example natin sa bookkeeping, single proprietor yung ginamit natin. Para naman may representative yung corporation, kaya dito naman sa e-submission, ginawa natin ang corporation. So, balik tayo sa nagtapos na natin itong Saudi sa QAP, yung SLS. Ito, ewan ko lang kung hindi ka bumili dito. So, for the month of April, no, SLS, refresh, dalawa yung benta natin. Ayan. So, pwede siya yung summary. Ayan. Control P para ma-print. Ito yung sale transaction. Then, for the month of April. Then, ito naman yung for the month of May. Refresh. Excel. So, isa lang. So, for the month of June. Refresh. Tatlo. Excel. Tatlo. Okay? Ito naman, kaya lang, pinakita ko lang sa inyo yung mga report nyo. So gagawin na natin ngayon ay yung QAP yung dot file ng SLS. So dalawa ito. Create ulit. Pipindutin mo lang. Create. Tananan. Antay-antay ka lang konti. Yan. Hindi mo na in-encode dyan. In-encode mo na yan mula nung naggagawa ka pala ng regular transaction mo. Then ito na lang. Kukall mo na lang siya. So dalawang transaction. No? Wala pa uli sa baba. Later makikita mo dyan sa baba yung validation number ng BIR if ever dumaan ito sa validation slip. The validation. Okay, so regarding sa SLS for the month of April, okay? So kapag nag-pop up yan, automatic yan, nag-save yan doon sa folder natin. Okay? So tingnan natin nga. Baka sabihin nyo sa tax base. So SLS, ayan, isa pa lang yan. O yun, April. So yung May naman, pipiliin mo na yung May. Tapos create. O saan ka pa? Yan, o yan. Tapos, isa lang. Tapos na yan. Tingnan na natin kung na-save na nga doon sa ating folder. O yun o, dalawa na siya. You know, S04, S05. And refresh.
Create. Pag June na yung create natin SLS. Boom! Ayan, o, apat. One, two, ito. Apat, tatlo pala to, tatlo lang. Tatlo lang, one, two, three. So, tatlo lang to. One, two, three. Okay. So, close. Natapos na ang SLS na walang kahirap-hirap. Ayun, pangatlo dito. Okay. Sige. SLP naman, dito na tayo sa SLP. Pang April, refresh. Excel, kung gusto mo makita Excel, Control P. So, yan. Okay. Then SLP, ito namang May, refresh. Then June, refresh. Okay. So, create na natin. Pinakita ko lang sa inyo paano yung mag-refresh. April naman, create na tayo. Refresh muna natin. Dalawa lang create. Ayun. Create na pang P, no? Purchases. So, that is for the month of April. Then for the month of May, create. Isa lang yan. Ayun. Trabahong tamad to, no, guys? Dahil tinulungan ka lang ng system. Refresh, create mo lang. Okay, so walang katakot-takot, no, na yung compliance mo sa BIR ay hindi mo masusunod. If you're using the tax base, for sure, wala kang katakot-takot. Okay, so yung SLP naman, tingnan natin yung folder SLP. So tatlo, no? Isang April, May, and June. So every time na nag-create ka, pumapasok lang dito. But syempre, hindi mo siya masasubmit sa BIR through e-submission ng gano'n-gano'n na lang. Syempre, kailangan mong i-validate muna. So this time, we were using yung BIR relief, no, pang validate ng ng ating SLS SLP. Yung SLI, hindi ako nag-sample, no? Wala ako kasi mga transaction SLI. So, kapag wala kang tax base, alam ko, ginagawa mo, isa-isa mong ginagawa dito, no? Ine-encode on code mo dyan. Ang pinakamabigat niyan, yung purchases, no? Kapag ang transaction mo sa isang buwan, mga 20, mahigit. Ako po, good luck na lang sa'yo. Try mo to kung gusto mo, no? So, para every time na transact mo na, doon ka na lang ipapasok, then hindi mo na dodoblehin para ma-encode pa uli nitong mga purchases sa sales mo. Dahil nag-encode mo na siya dati. Isang gawaan lang. Okay, validate muna natin. Ito na yung validation. Ito gagamitin natin yung reconciliation ng list, no? Yung relief. So yung TIN natin, ito pa rin. Then for the month of April, okay, so sales muna natin. I-validate natin yung sales. Validate. Okay, so ngayon, hanapin natin yung tax base, no? Tax base, nasa drive sila yung sa akin. Then SLS muna tayo for the month of, ano ba to SLS na? Sales. Sige. For the month of April, validate, papasok sa reports ng BI Relief, select, validation of the file is successful. Tignan natin yung result. No errors encountered. Ano ba naman yan, sir? Napakaganda naman yan. So, close natin ito. Then, antayin natin. Nangyari. Submission of SLSP file to e-submission or as EFPS attachment. So, yes, please take note of the e-submission of EFPS user. So, papasok daw siya sa BI Relief Review. Okay, file names. Kailangan. Okay, so, yung for the month of May naman, validate file. Hanapin natin yung file. Ito lang problema sa re-relief, no?
ulit-ulit dito sa relief. Kailangan, kaya ulit-ulit ka rin na hanapin yung tax base, then yung SLS, then for the month of May, validate, select, successful, tingnan natin yung errors ng May kung meron man. Yan, ano ba naman yan? No errors encountered. So close natin to. Then submission of SLS, the attachment, pwede siyang no, pwede siyang yes. Yes na lang natin para makita natin yung file later no, sa BIR review. Okay, dyan pupunta yun. Then for the month of June, validate. Ayan uli, hanapin ko uli. Di tulad ng alpha list, no? Doon lang siya folder. Dito, hanapin ko ulit siya. Okay, so for the month of June, validate, select, successful, okay, then file, no errors encountered. Okay, so we're done with the SLS. So yes natin to, then okay. So for the month of yung purchases naman, no? For the month of April, validate. So hanapin uli natin si tax base. Then SLP naman tayo, April, validate, select, successful. Then obviously, no errors encountered. Pinag-alala namin mabuti yan. Okay, close. Yes. Okay. Then pang May naman, okay, validate file. Hanapin ulit si tax base. Nasa drive silang yun. Tax base. Then SLP for the month of May. Validate, select. Yun. O invalid header to. Teka lang, ano ba yun? April 31. Tingnan natin, baka nagkamali ako ng ano. April, no? Ulitin natin. Purchases, validate file. BIR relief, tax base, SLP, validate, may, select, o baka may errors lang. O may error. Okay, invalid header, detail code. Okay, tingnan natin. Yung June muna tayo. Balikan natin yun. Anong error. Okay, for the month of June. Pero yung May na okay na natin eh. Ay, April pala eh. Laktawan natin yung May. Balikan natin mamaya. Tax base, SLP, yun for the month of May, June. Report, select. Okay, successful naman itong June and May, no? No errors encountered. Tingnan natin yung May. Yes natin to. So, exit. Balikan natin yung, generate natin uli yung May. SLP. Ayan. Refresh. Mukhang hindi ko na-refresh to kanina. Then, create. Masyadong mabilis yung pag-pindot ko. So, kapag nag-error, try mo lang i-generate ulit. Ayan. Okay, 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 okay. Naman to. So, close ko na. Tignan natin ulit, no? So, ano yan, automatic na-replace na yan. So, validate ulit natin. Ito na, itong pang May na to.
Then purchase session, validate file. Hanapin natin si Taxbase ulit. Taxbase, SLP. Then for the month of May, validate, select. May errors pa, may error pa rin. Invalid header, column number 3. Wala pa. Ulitin natin. Okay, so ulitin ko. Refresh. So create. Sumobra ang ano, pangatlo. Ayun, sumobra to. So back ko lang. Ang resolution nito, kasi na-save niya hanggang dito. Sa to, column na to. Column 3 header daw eh. So nangyari, parang nag-enter siya, nandito yung cursor natin. So ang gagawin dyan, back. Ayun, hanggang doon lang dapat. Okay? Then saka mo siya file, save as, all files, SLP. So save. So ba ito? Pang ano, ito. Save. Replace. Ayun ang ating solution. Tingnan natin kung tumama. So napaltan natin ito, ano oras. Okay, yan. Mabuti na rin nagpa-pop up ng ganyan, may error. Okay? So, May, under ng purchases, ito na lang yung hindi natin nababalidate. Then, okay, tax base, SLP, tama, SLP, then May, validate, then select, ayun na yung error na yun. No? So, sumobra yung pag-copy-paste. So, yung row na dagdagan. So, ang resolution nun, i-backspace mo lang yung cursor mo hanggang doon sa dulo ng text. Okay. At least nakita natin yung meron siyang error na encounter. Pero usually, napakadalang mo. So, kapag nakakita ka ng gano'n, yung invalid header, na sumobra siya ng pag-copy. So, ngayon, wala tayong errors. Yes, successful na yan. Close na natin. Pero syempre, hindi tayo matatapos dyan na hindi natin nakikita kung saan siya nag-save. Okay? So, meron tayong 6 na file dito. Ay, hindi ko pala na-save yung isa. Hindi ko na yes, yun. Yes. So, exit. Ayun, so 6 na. Nagtatatlo. So, i-submission ulit. Ito lang, lahat ng purchases na andyan, then sales na dito. So, open tayo ng isa. Itong pang 8 purchases na. Ano ba yung tsura niyan? So, yun din po yung nakita natin, yung nag-pop up sa ating tax base. Kaya nga lang, nagkakaroon ng other file, no? Ito yung, I mean, the other row for the validation coming from the validation ng BIR. Yan. Pero ito yung nagawa natin. Okay? So, same manner, dito naman sa sales, yan, pili lang tayo ng isa, mahaba na yung ating discussion. Yun, no? So yun, nag-validate. All you need to do is attach this one to your e-submission file. Yan. So, home. Okay, that's all guys. So, SLI, wala tayong example nito. So, ito yung one of the best feature ng tax base natin. Yung auto-generation ng e-submission ng SAUTI, QAP, SLS, saka SLP, saka SLI. So, sa next video natin, yung yung mga report, account receivable summary, AP, yung trial balance, and FS. Yun. Saka yung BIR return. So, nag-concentrate lang po tayo dito sa ating e-submission. Okay, see you next round ng ating comprehensive user guide ng tax base.
Thank you. Bye-bye.